Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence at sa ating mga OFWs dyan sa Middle East. Yung panalangin namin na sana safe kayo, na sana bantayan kayo ng ating may kapal, ay sana safe, ay sana huwag kayong maratol ha, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat ay matatapos din, lahat maging peaceful, yan po, mapayapa na sana magkaroon ng magandang communication para matapos na itong giyera na yan mga kabibig. So I'm praying everyone is safe. I'm praying na sana hindi magratul ba. Alam mo na mga Pilipino, pag makarunog lang ng buto-buto, di ba maratol na. Huwag kayong maratol talaga at focus sa isip kung ano yung dapat nyong dalhin, ano yung mga importanteng mga dokumento, nakahanda yan ha. Nakahanda talaga yung mga kabibig. O eto, pakinggan natin si VP Sara sa kanyang mensahe hinggil sa nangyaring girian dyan sa Middle East at para sa mga OFW. Sabi ng iba, ito ang tamang mensaheng ipaabot sa mga OFW. Hindi katulad kay BBM na nasa Japan, namasyal daw. Hala, totoo kaya ito? Nag-party-party pa daw. Uy, totoo ba yan kabibig? Hindi nga alam ni Claire Castro kung sino ang mga delegates kasama ni BBM papuntang Japan. Ano daw ito? Konti lang yung mga delegates daw doon. Tapos, hindi nga nagpa-press con para sa pag-alis niya sa papuntang Japan. Hala ka! Anong ginawa ni BBM sa Japan? O, ito kabibig si VP Sara sa kanyang mensahe hinggil sa nangyaring girian dyan sa Middle East. Makinig tayo kabibig. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil sa kamakailang paglala ng tensyon at labanan sa ilang bahagi ng gitnang silangan, hinikayat ang lahat ng Filipino na kasalukuyang naninirahan o naglalakbay sa rehiyong ito na manigurado sa pag-iingat at pagsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Iwasan ang mga lugar na may nagaganap na operasyong militar o malaking pagtitipon ng publiko. Mahigpit na subaybayan ang mga opisyal na abiso at paalala mula sa mga lokal na otoridad ng bansang inyong kinaroroonan at ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Maging mapagmatyan sa mga balita mula sa mapagkakatiwalaang organisasyon ng media. Panatilihin ang regular na komunikasyon sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, at mga pinagkakatiwalaang kaibigan tungkol sa inyong kinaroroonan at kalagayan. Paniguraduhin na hawak ninyo ang emergency numbers ng ating Departments of Foreign Affairs at lokal na otoridad ng inyong bansa. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Correct. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. At ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa at kaligtasan ng lahat ng tao sa Middle East. Correct. Syukran. Yan mga kabibig. Yan po si VP Sara sa kanyang mensahe hinggil sa nangyaring girian at tensyon dyan sa Middle East. Sabi ni VP Sara, ito yung tama at formal na ulat para sa mga kababayan. Mabuti pa si VP Sara may mensahe na at paalaala para sa ating mga OFW sa Middle East. Ang BBM wala pa, palawsi. Uy, ang ganyan dapat yung report ni Bangal. Napanood ko malayo sa pahayag ni VP Sara. We are okay here in Qatar. They also send us alerts to updates at si VP, ramdam mo totoong malasakit sa mga katulad nating OFW. Di tulad ni Bangag na hindi mo maramdaman kung totoong concern. Yung mas nauna ang pang magbigay ng konkretong pamaraan ang busy kung anong gagawin kumpara sa mas nakakataas sa kanya. Pero
puro parang lang sinasabi, hindi siya sigurado. Ito yung may sense na mensahe, hindi yung magre-report ng monitoring at patuloy na magmo-monitor, vangag talaga. I'm just wondering, sobrang busy ba ni BBM para maghayag ng parehas na pahayag? Naunahan pa siya ni VP Sara. O, tingin ka bibig ha? Yan ang komento ng mga netizen after nilang napakinggan, narinig ang impormasyon at pahayag ni VP Sara. O, napanood nyo na ba ang pahayag ni BBM? Ay, eto ang pahayag ni BBM ka bibig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot, nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito ay kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. O yan, kabibig ng report si BBM. O yan ha, nakita nyo na ang diferensya. Okay. Always high alert si Bossing 24/7. Reporter ka na ba, Mr. President? Newscaster na pala si High Alert. Reporter ka na pala, Israel versus 18X Marine. Title, The Reporter of Monitor. O, tingnan mga komento ng mga netizen kabibig. Presidente ba to o reporter? 18 Marines boss. May paamong kapitan naga-monitor pod ko dire. Don't panic, it's organic. Best job, President BBM for our OFW. I experienced also the situation when I was there in the Gulf War in the Middle East. Reporting in high alert. Certainly, both sides occur casualty. However, international law must be respected. Our OFW, with the help of government embassy, must be protected and must be provided with food, shelter, evacuation when needed. Yun mga bibigyan, yun ang mga komento ng ating mga netizen. Reporter yarn, green screen yarn, 24/7 high alert, kahugyaw ba ani oy? Red alert or high alert, Mr. President, reporting to President reporting. Nag-change career siya or sideline newscaster, saan network to, GMA or ABS-CBN? Yun mga bibig. Grabe naman yung komento ng mga tao kay BBM. Ano ba naman yan? Anong nangyari, BBM? Para yata ang mga tao mas pinaboran yung statement ni VP Sara hinggil sa inyong mga latest updates dyan. So kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Diba? Grabe si BBM ha. Grabe ang komento ng mga netizen. Parang iba ang atake ng mga tao kay BBM. Pero kay VP Sara, grabe ang pagpuri. Pinuri si VP Sara. Ito yung statement ng kabibig. Sabi ng iba, ito ang totoo naman, mamay malasakit. Salamat po, VP Inday Sara. Ingat po palagi. God bless. Ganyan dapat yung report. Napanood ko ang report ni Bangag, malayo sa pahayag ni VP Sara. Ito yung may sense na mensahe, hindi yung magre-report at monitoring. I'm just wondering, BBM, okay ka lang ba? Ba't nangangayat ka na? Salamat sa pag-aalala. Sana gabayan ka ni Allah sa pagtatakbo mo sa 2028. Stay healthy in VP Sara. Mabuti pa tong statement ni VP Sara. May sense ang mga sinasabi na mga paalala sa mga andito sa Middle East.
Yung iba, binabalita na Quezon, nasa shelter na daw. Kaming mga Pilipino, lahat dito sa gitna ng silangan. Mas maganda pa si VP pagpaalala sa mga nasa ibang bansa, kasama sa mga guluan like sa isa, nasa shelter na daw. Anyway, okay naman kami nasa Kuwait po, andito pa rin kami bawat isa sa mga tirahan. Ayun, itong may assurance, ito tulad nung kay Bangag nasa palasyo, kabibig. Yun ang komento ng ating mga ikaw kabibig, so nakita niyo, sino ba ang may sense, sino ba ang may urgency, sino ba ang nag-a-advise kung ano ang dapat gawin. Pero presidente, vice-presidente, ang isipin natin mga kabibig, they're just doing their job para maging maayos ang ating mga OFW dyan sa Middle East. Yun ang kabibig. At antabayanan nyo mga OFW natin sa Middle East kung ano ang mga informasyon, updates ng DMW, ng embassy nyo dyan, kung ano, at huwag kalimutan yung mga prepared documents nyo talaga ha. Yung mga dokumento i-prepared nyo para kung magkagulo man masyado or kung ano, nahanda na kayo ha. Yan yung kabibig. Bye everyone. See you next time. We'll keep on praying and safe kayong lahat dyan.